Basta tayo muna mag-attendance. Week 30. Asido. Agila. Present po, sir. Present po. Alcazar. Present po. Aldovino. Present po. Avellano. Present po. Baliwag. Present po. Bantayan. Almac. Barcelos. Present po, sir. Para magandang laban. Beyo. Sisira nyo para magandang laban. Tunay. Bonado. Present po. Bortanog. Present. Buwison. Present po, sir. Si Casquejo. Present po, sir. Casquejo. Present po, sir. Castillo. Present po. Castillo. Christine. Present po. Castillo Ral. Present po, sir. Katapang. Present po, sir. Kayabiyab. Present po, sir. Consigo. Consigo. Danyo. Present po, sir. De Silva. Present po. De Guito. De Guito. De la Cruz. Present po, sir. De la Roca. Present po, sir. De Makulangan. Present po, sir. Liesa. Present po, sir. Liabe. Lorzano. Present po. Lubi. Present po. Makuha. Present po, sir. Pagbuo. Present po, sir. Makalintal. Present po, sir. Manato. Present po. Manyaga. Manyaga. Kurt. Present po, sir. Present po, sir. Morte. Morte. Present po. Pahamtang. Pahamtang. Perez. Pilares. Present po. Rabino. Reyes. Present po. Rivera. Present po, sir. Soledad. Present po. Tumambing. Present po. Okay. Si Casquejo ba andito na? May nag-chat ba? Alma, Consigo, Manyaga. Pahintang, Casquejo. Castillo, Christine, sadyang wala.
Consigo. Digito wala din. Yabe wala din. Sir, present po. Sino yun? Grabe po, sir. Good morning po. Sir, present din po. Pam. So, ang wala lang ay si Castillo Christine. Tsaka si Visil. Sir, present po. Sino yun? Christine. po. Apo. Okay. Okay, sir. Alaway kung ano na, alaway ikaw na yung nag-ano. Galing ah. Lahat ng resort na yun. Ano kaya? Ano sir, parang tinatanggal niyo yung pilo. Para sa mga panot. Okay, so... Wait. Pwede kayang... Pwede kayang... Wait lang. Hindi ko kunti lang naman din yung ano. Kunti lang din naman yung matitira. Ano yun na sir, para sila yung baka mas mahaba din ang kanilang time ng pag-review. Di ka? 2 Ang weeks. galing ko. 2 to 3. Ba, di sir, ikaw halanan na yan. Sabagay. Yung isa kasi inimit ko eh. Yung Yun lang din. yung isa pong ano, yung Sa section. section. Ano pinutol. Titingnan ko pala. Aking control yung nakalabas na yan. Kumakain. Okay, so let's start. Today ang ating lesson is the continuation of BJT. Ano? So for our objectives, so after this lesson, you should be able to interpret collector characteristic curves. So discuss the linear, saturation, and cutoff region in relation to the curves, and describe the cutoff condition and saturation region, condition in ABJT. Discuss the DC load line. Discuss. Ano yun? Babalik na rin man natin. So discuss how ABJT is used as a voltage amplifiers and as Bawal tayo makikasama na bibingo plus. Umamasa, baka 300 na. Okay, so sabi dito, a set of collector characteristic curves can be generated that show how the collector current IC varies with the collector to emitter collector to emitter voltage BCE for specified values of voltage. Okay? So dito sinasabi na
Ito daw ano natin, sa using collector characteristic curve, ano, so kung pwede daw maipakita yung relation, yung relation ng ating collector current that varies with the collector to emitter voltage. So ibig sabihin ay um, pag nagbago daw yung IC natin, so may effect daw dito sa collector to emitter voltage. Alin ba yung collector to emitter voltage? Ito yung tinutukoy niya. Okay, so yung collector BCE. Okay? So yung collector to emitter voltage. So kung magbabago ang IC, so may impact siya daw dito sa ating collector emitter voltage. With for a specified values of base current. Basta meron tayo dito meron tayong supplied voltages coming from the base, so ang pinaka goal dito dapat yung transistor natin is still working, so still working kahit na kung ano mang mangyari dito sa part na to, dapat yung transistor natin is working. Kasi yung magpapagana dito basically is etong ating base current. Ito kasi yung pinaka kumokontrol sa ating transistor. Okay, so dapat ito kasi ay napoprovide yung tawag dito yung BBE natin. Di ba may BBE tayo dito? So dapat dire-diretso yung supply niya. Okay. So ano pa bang dito? Okay, so recall lang natin yung lesson natin about dito sa di ba pag tayo ay dati noon tayo ay nagsusukat ng mga voltahe, so basically etong part na to naman, modeling in the time to. Napakaganda niyan. So, itong part na to, kung susukatin natin yung ating pinaka voltage, so ito yung sa ating BC, and itong part na to, ito naman yung BC. Okay? So, ibig sabihin, ito palang kabuuan natin ito, yung buong drop voltage dito sa kabuuan ito ay nahahati lang sa dalawa, sa VC at saka sa VCE. Okay? So, sinong nagpo-provide doon? Itong ating VCC. Okay? So, ibig sabihin, itong dalawang ito, pag pinagsama ay equivalent sa VCC. Di ba pag pag nag-KBL tayo, so halimbawa mag-KBL tayo dyan. Okay? So, di ba pag nag-KBL tayo ay ang magiging equation natin is VCC minus VC or VRC. So, VRC minus VCE is equal to 0. So, ibig sabihin, VCC is equals to VRC plus VCE. Okay? So, kung makikita natin so, siya ay ang total niya ay yung VCC. So, halimbawa, ito ay 10 volts. Halimbawa, 10 volts yan. And nasukat natin dito sa VCC, sa VC, isabihin natin na 3 volts. So, ibig sabihin, ang VCE natin is automatic 7 volts. Okay? So, ayun. So, ibig sabihin, pagka may pala tayo dito, nag-increase tayo or nag-decrease tayo ng VCC, may impact sa VCE. Okay? So, bakit may impact sa VCE? Bakit may impact siya sa VCE? Kasi, pag tayo may supply, may current tayo. Tama? So, pagka tumataas ito, syempre, wait lang ha. Okay, nasaan na tayo? So pag tayo ay
pag tayo ay nag-increase ng VCC, lagi mag-i-increase ang current natin, ano? So, pag nag-increase yung current natin, syempre, magbabago yung voltage drop dito, yung VC magbabago to. Pag nagbago ito, syempre, itong ating VCE, magbabago din yung pinaka value yan, okay? So, yan yung ibig sabihin ng sinabi dito, ano? They show that the collector current varies with the collector to emitter voltages, yung VCE natin, okay? So, ibig sabihin, malaki talaga yung impact. Ano ba yung sinabi dito? So, collector current and VCE, specified, IB, So, kumbaga, sinabing ito, pero yung natin, yung parameter natin dito sa part na to, sa base natin is constant, hindi natin babaguhin. Ito lang yung ating minamanipulate, okay? Okay, so moving forward. Okay, so we assume that BBB is set to produce a certain value of IB and VCC is 0. So sabi dito, BBB is set to produce a certain value of IB. So ibig sabihin, etong part na to, yung BB natin, may value siya. Kaso hindi lang dito sinabi kung ano yung mismong magiging value, pero may value siya in such a way na makakapag-produce siya ng current dito. Okay? And pag nag-produce siya ng current dito, kaya niya mag-provide ng at least 0.7 volts na voltage sa base. Okay? So ito kasi pan-trigger dito sa ating emitter. Kasi ito is 0.7 volts. Okay? Ngayon, so yung junction na yun. So pan-trigger lang yan. Okay. So, and sabi dito, VCE is set to 0. So, ito naman daw is equivalent sa 0. Ngayon, kung ang VCC natin ay equals to 0, ibig sabihin, wala tayong magiging current. Wala tong supply na to. This is a no-no. So, kung wala tayong current dito, ibig sabihin yung VC natin is equals to 0. And how about yung dito? So, walang magpo-flow ng current dito. And obviously, VE is equals to 0. So, ito kasi yung emitter natin. Okay. So, kung 0 volts itong part ng ating collector, 0 volts part ng ating emitter, and meron tayong supply na VC na 0.7. So, ibig sabihin, ito yung magdo-dominate sa dalawang region, sa collector at saka sa tawag dito sa emitter. So, ito sa normal operating condition, halimbawa, pagka sinabi kong normal operating condition ay itong BCC ay may supply. 'Di ba? Pag ang BCC natin may supply, so yung current natin is meron tayong current. So, pag meron tayong current, yung nung una natin diniscuss, ang normal operating condition ng transistor, etong junction na to, which is the base. This is the base collector junction. Okay? Itong base collector junction, ito ay reverse bias. Okay? And itong junction naman na to, this is forward. This is forward bias. So, yan yung normal operating ng transistor natin. Pero dahil itong ating BCC ay equals na sa 0, wala tayong current. Therefore, itong pagiging reverse bias niya, hindi na siya magiging reverse bias. Kasi walang source galing collector. So, ang mangyayari, this will become forward bias. Okay? So, mapo-forward bias ngayon to. Ngayon, etong part na to, given na to, forward bias, so wala na tayong problema dyan. So, as is na yan. Okay? So, pagka ang diode natin is ang BC ay forward bias at ang BE natin,
BC is base collector. So BE or base emitter junctions are both forward bias. Then yung ano natin, asan na yun? Then yung transistor natin is said to be in the saturation region. Okay? Saturation region of its operation. Pagka sinabi natin saturation, it is the state of a BJT in which the collector current has reached a maximum and is independent of the base current. Okay? So, mamaya anuhin natin to. Linawin natin ito doon sa isa pang discussion. Ano? Okay, so yan. Kaya sabi dito, as VCC is increased, VCE increases as the collector current increases. Ito naman ay so na-mention ko na to kanina, kasi sabi ko nga as VCC, so pagka ang VCC ay nag-increase, lalaki yung current natin, increases, and VC increases as the collector increases, so makikita natin siya dito sa graph natin. So pagka nag-increase tayo ng VCC, i-increase ang current. Ngayon, ito kasi yung current natin. Okay? Ito yung current natin. Okay? So habang tayo ay nag-i-increase ng current, dahil sa in-increase natin ng VCC, nag-i-increase tayo ng current, tumataas din yung VCE natin, Itong part na to, itong VCE natin. Okay? So tumataas din siya, Pero, syempre, halimbawa, isinet natin si VCC natin ng at 1 volt. Okay? At 1 volt pa lamang. So, ibig sabihin, magkakameron tayo ng current. Kung halimbawa, ang current natin dyan is at 1 volt, ang current natin ay, kunyari, at 1 volt, yung natin, yung current natin is equals to 10 milliampere. Okay? So, kunyari lang to ha. So, possible na if yung 10 milliampere natin is hanggang dito lamang, possible yan. 10 milliampere and the VCE na pwede nating makuha is dito lang, nasa value lang na to. Okay? So, kung patuloy natin siyang tataasan, so 2 volts, 3 volts, 5 volts, kunyari, pinaasan natin siya ng 5 volts. At during at 5 volts, at 5 volts, yung current natin will become, sabihin natin ay nasa 100 milliampere na. Okay? So, kung halimbawa, ito yung 100 milliampere. Okay, nandiyan yung 100 milliampere. Okay, so, syempre, di ba, kanina haba daw tumataas yung ating IC, tataas din yung BCE natin. So, ayan. So, at this point, ito yung maximum, this is the current or maximum current where IC will be saturated. Okay? So, saturated siya. Kaya itong part na to, tinatawag siyang IC sat. Okay, saturated. Saturated in such a way na kahit taasan mo pa siya ng taasan or kahit patuloy mong taasan yung current natin, in the same halimbawa ay in the same other parameters such as resistor, Okay, so ito lang tataasan natin. Kahit taasan natin yan, yung current natin hindi na siya, etong part na to, hindi na siya tataas. Okay? So, ang pangyayarihan dyan is, andito lang siya. Kahit magtaas ng taas ka pa ng BCC, hindi siya aalis dito sa active region. So, hanggang dyan na lamang siya. Okay? So, ayun. So, ibig sabihin, balikan ko lang itong itong ating graph, di ba saturated siya? Mapapansin natin dito, may nakalagay, ito, saturation region. So, itong part na to, so, ibig sabihin, yung dinaanan ng ating VCE, na kung saan mababa pa siya, hanggang sa maabot niya yung maximum current para siya ay mapapunta sa active region, So, itong buong itong dilaw is yung tinatawag na saturation region, So, once na na-reach na yung saturation,
Na-reach na yung saturation. So, ito naman part na to. So, this is called the active region. Okay? Pero, pagka, syempre, di ba tinataasan natin itong source natin. Pero, pagka sobrang namang taas ang ating na-provide dyan, there were time na ang kahihinat na ng transistor natin, ito is possible na, na parang ma-overbias itong ating base collector natin. So, masisira siya. So, ang pangyayarihan, papasok ngayon yung ating transistor dito sa tinatawag na breakdown region. Okay? Ayan. So, ayan yung tatlong importanteng parameter ng ating transistor. So, yung saturation region, active region, at saka breakdown region. So, meron din tayong tinatawag na cut-off region. So, yung cut-off region, sabi nga dito, ito yung part ng cut-off region. So, ito yung part na kung saan yung IB natin, yung IB natin is equal to 0. Okay? So, ayan. So, ibig kasi, sabi ko nga kanina, yung transistor natin, etong IB, so, ito ay napaka-importante kasi siya yung kumokontrol ng transistor natin. So, pag ito ay hindi natin nagawa ng paraan kasi IB lang yung nagsusupply dito eh. So, pag hindi, ay yung itong sa part na to, so, pag hindi natin nagawa nito ng paraan, yung 0.7 volts dito na threshold voltage, hindi natin siya hindi ito tatakbo. Pag hindi ito na-activate, wala. Useless yung ating transistor, hindi siya mag-run. Okay? So, yun yung cutoff region. Yun yung nasa cutoff. Ang tanong is, ginagamit ba yung cutoff? Oo, ginagamit siya. Hindi siya basta nandyan lang. Hindi mo sasabihin na di pagkapatay ang circuit, di cut off. So, hindi yung gayon. Okay, so may purpose yung pagiging cut off niya. So, mamaya malalaman natin. Okay? So, ito ay itong graph naman na to, so, dito ipinakikita, kahit tayo ay mag-increase ng current natin, so, ganun at ganun pa din yung ating ganun at ganun pa din yung kakalabasan ng ating pinaka output. Still meron siyang tinatawag na itong part na to, so may yung saturation niya, kahit anong mangyari, kahit anong increase mo sa mga parameter niya, so iisa pa rin yung kanyang tawag dito, kung kailan siya sasapit doon sa kanyang active region. So, ayan yan. And then, same with the, dito sa overvoltage na yan. Okay? So, moving forward. So, ito parang summary lang to ni cutoff. So, sabi dito, as previously mentioned, when IB is 0, the transistor is in the cutoff of its cutoff region of its operation. So, IB is 0. Wala tayong magiging supply dito. So, ayan. So, wala. Okay? So, yan yung isang tatandaan. So, sabi dito, collector current is extremely small and it's usually neglected. Yung ating IC. Leakage current. Saan ba nanggagaling yung leakage current? Kasi syempre, 'di ba, pagka nag-ooperate ang ating circuit, so meron tayong leakage current. So, ang leakage current is nanggagaling sa 'di ba ito, nagraran to. So, iinit yung ating magdi-dissipate ito ng heat, And then, itong heat na ito, siya yung magpo-produce ng electron-hole pair. So, yung na-free na electrons,
And then, yun yung magiging dahilan ng pagkakaroon ng leakage current. Pero, sabi nga dito, dahil masyadong maliit lamang yung natin, yung leakage current natin, so it is usually neglected. So, VCC is approximately equal to VCC. Okay? So, kasi kung wala tayong current, so IB is equal to 0. So, dito approximately, di ba, wala tayong current. Kung wala tayong current dito, wala tayong VRC. So, kung magki-KVL ka dito, basically, cancel out na itong part na to. So, ibig sabihin, lalabas BCC is equals to BCE. Okay? So, base and emitter collector junction are reverse bias. So, kung sa saturation, ito ay forward, ngayon, ito naman ay reverse yung pinaka-junctions natin. So, sa subscription, CEO represent collector to emitter with the base open. Yung ICEO, so yun lang ibig sabihin nito, represent collector to emitter with the base open. So, ibig sabihin, pagka nakita nyo itong part na to sa isang circuit, dapat automatically naiisip nyo na this is a cut-off, in cut-off region yung ating transistor. Okay. So, ayan, medyo, ito guys, nagkamali ako dito. This is not cut-off, this is saturation. Na lang dyan sa inyong, kung may printout band kayo. So, as IB increases due to increasing BBB, IC also increases and BCE decreases due to the increased drop voltage across RC. So, kung tataas itong IB natin, tataas din ito. Itong ating IC. Kasi, di ba, meron tayong formula, IC is equals to beta DC IB. Okay? So, ngayon, pagka tumaas itong IC natin, yung BC natin, which is ICRC, so tataas din kasi tataas to. So pagka tumaas ito, yung BCE natin is bababa. So sabi dito, BCE decreases. Okay. So yun yung niya, yun yung relationship niya. Okay, so when the transistor reaches saturation, IC can increase no further regardless of further increase in IB. Ito yung na-mention ko kanina na kahit ano pang increase mo, sa IC, hindi na siya talaga tataas, unless, ito nga sabi, further increase in IB. Okay, so base emitter and base collector junction are forward bias. So, ito yung kanina. So, ito forward bias, ito ay forward bias. So, pagka ganyan yung condition, ibig sabihin, saturated yung ating transistor. Okay, so DC load line. So, yung DC load line, guys, kasing lang to ng sa diode natin. So, na kung saan meron, dito naman pinilat natin yung ating cutoff at saka saturation. Okay? So meron tayong relationship, IC is equals to, BCC is equals to VCE. Okay? So, yun yung isang point natin at IB is equal to 0. And ito naman, so yung sa saturation natin, so yung IC sat natin. Okay? So, kung mapapansin nyo, supposedly, this is our IC. So, itong part na to. Pero, syempre, hindi natin siya kinukuha. So, pagka saturation, ito yung ating pinaka nagiging reference. Kasi, actually, hindi ito pwedeng i-extend yan. Hindi ito pwedeng i-extend. So, yung pinaka-IC lang natin talaga is dapat is hanggang dito. Okay, so para lang natin, para masabi natin na it is the saturation current. So, yan. Lalagyan na lang natin ng IC sat. So, ayan. So, dito, ibig sabihin, so mapapansin natin, kung i-compare natin itong dalawang ito, it appears that IC is greater than IC sat. Okay, so
So example, Sir, process. so determine whether or not transistor in figure shown is in saturation. So ano ba yung magiging triggering point natin para ma-analyze natin kung ang ano natin, ang circuit natin is in saturation. Okay? So ang magiging parameter na magiging basis natin at i-analyze natin is etong part na to. Itong part na to. Ano? So, we will be comparing IC and IC SAT. Okay? So, ano yung goal natin? So, kung mataas yung IC natin kumpara sa IC SAT, so ibig sabihin, transistor is in a saturation. Ano? So, yan yung isang palatandaan natin. Okay? So, ibig sabihin dito, ang pipilitin natin makuha is to have a comparison between the IC and the IC SAT. Okay. So, paano ba tayo nagso-solve ng IC? So balikan lang natin. Kung dati, so kung magki-KVL tayo dito. So dati, so we have VCC minus ICRC minus VCE is equals to 0. Okay. So since ang parameter natin is may kinalaman sa saturation, no? So we can replace yung mga parameter natin that can be included in the saturation analysis natin. So we have VCC minus, di ba yung kanina, IC SAT, RC, minus, ito naman VCE, nakalagay na VCE SAT. So VCE SAT is equals to 0. So, kagaya lamang siya ng minimum and maximum. Pagka nagsosolve tayo ng minimum maximum, dapat yung mga parameter na ginagamit natin is somehow related to the minimum and maximum. So, dito naman, if you're solving for a saturation parameter, then we should be using a saturation component. Saturated component. Okay. So, rearranging this formula, so we have IC SAT is equals to VCC minus VCE SAT all over RC. Okay, so ang VCC natin is 10 volts minus antok na antok. Kaya nagbabas na umaga. Ha? Kaya sa nagbabas na. Kape? Hindi nga ako sa magkakape. Ba? Kape is life, sir. Kape is life. Hmm? Nung natutula ako sa magkape nung teachers. Pero ngayon hindi. Hindi na ulit. Antay na yun, sir. Kape naman sir, sana pampahuli sa Ano siya? Para siyang ano ba hindi naman siya pero maganda siya sa katawan. Parang siyang anti-cancer. Antioxidant yan. Yun, antioxidant. Antioxidant siya. Kaya ang mga matatandang natin, yung age, Galing na sa kape. kape. Pero kaping barako. Kaping barang. Oo, kasi ang mga 3-in-1 hindi rin maganda. Process kasi sir. Kasi konti ng component to ng kape. Kaya yung ako, nagkakape ako yung Pure. Ng barang. Hindi ako pag-vlog. Kape. Hindi, Kape Americano. yung Nescafe Gold. Yes. Kasi yun talaga, greens. And, I mean, hindi siya parang, pero ano siya? Hindi kayo sir napili ng ano? Galpong. Nilalaga pa kasi sir. Doon na pwede naman siya sa coffee maker. Kaso po nung nagko-coffee maker ako lang kasi ang nainom. Di ba, sayang. Kaya, pero ginawa ko dati. Bili kayo sir na. Ginawa ko dati, nagbubro ako, tapos nilalagay ko lang sa madami. Tapos nilalagay ko sa yung mismong gayon. Nilalagay ko sa, hindi, di ba sa coffee maker yung pinaka, nilalagay ko sa ref.
Kaso nakakatatlong inom, no? 3 araw sa akin. Parang hindi. Parang hindi. Kasi hindi. Kasi iniinit ko na lang sa microwave. Sabi ko, bakit mina-microwave ko dun? Di ba meron ding parang study na pangit daw yung mina-microwave. Ang everything. Katulad ng mga may mga nutrients na na-break down pa supposedly dapat hindi kaya nawawala. Oo. So, yun. Sayang. Sarap nga sa kape ko. Ay, yung kapeng barako. Sila iniinom ko, sa amin iba lang maglalaga pa ngayon. Wala pa natin sa natin. Coffee maker, sir. Pwede yun. Ipapabrew mo lang na pang coffee maker. Pero dati talaga sir, hindi. Sa amin kasi sir, tiyana talaga. Madaming nainom ng kape. Ang ginagawa sir, nilalagay sa thermos. Yun, oo. Masarap yun. Hindi nyo na lang ganun gawin sir. Sa thermos na lang. Kinabukas hindi naman Hindi Ano pa din. okay pagdating. Pagka madaming laga. Pero pagka kukunti, kasi lalagay nyo sa thermos, matagal pa din. mabilis din lumamig. Ay, baka sir, Hindi. Ganun ang ginagawa sa amin sir. Naka-thermos. Hindi din naman unain. Pero sir, magkape ka. Promise. Pampalakas. Wala pala tayong dito. So, this is 9.8 milliampere. Pagka may barik, So, pampahulas. Yun din datang ginagawa namin. ang pampahulas magi. Ay, magi. Lucky me. Ginagawa. Mainit na sa bako. Pati sana, is na yung kapag mabawas basta barako. Okay. So 9.8 milliampere. So, balik na tayo. So, ang isa pang way, so ito yung ating IC SAT, and then ito yung ating i-compare doon sa pangkaraniwang masosolve natin, doon sa IC natin. So, para makakuha tayo ng IC, kailangan natin gamitin yung relationship na IC is equals to beta DC, DC, IB. Okay? So tayo dito, kung KVL tayo dito, so, makukuha natin yung ating IB, which is IB is equals to BBB minus BDE all over RB. Okay, so BBB is 3 volts minus 0.7 volts all over RB is 10 kilo ohm. So, yung IB natin will be 0.23 milliampere. Okay? So, yan ang IB natin. So, using this formula, makukuha natin yung ating isang IC. So, we have IC is equal to beta DC, IB. So, beta DC natin is equals to 50 multiplied by IB, which is 0.23 milliampere. Okay? So, yung IC natin will be 11.5 milliampere. Okay? So, at this IC natin compared to this IC SAT, so kung compare natin, so mas mataas yung IC natin and mas mababa yung IC SAT natin. Wherein, pagka saturated, mas mataas ang IC natin, mababa yung IC SAT natin. So, ibig sabihin, so kung ang tanong ay determine whether the transistor is in saturation or not, then the answer is in saturation. Okay? Okay, so in saturation. So, do you have question regarding this? Hello, nandiyan pa ba kayo? Yes po, sir. Naintindihan? Opo. Okay, sige. Kung naiintindihan, try to solve. So, kagaya pa rin ng laging ginagawa natin, if you already have your answer, just comment down. Ang utak ko, kaya ako'y nakapagawa.
Okay.
Okay, so tama yung mga sagot. Ano? So, salita ko na salita kanina. Hindi, nakamute pala to. So, yan. So, sige. Thank you sa mga nag-participate. Okay. So, pakita ko na yung solution para doon sa iba. Nasaan na ba yun? Okay, so again, so need muna natin i-solve yung ano natin. Ay, bukas ko na nga lang i-solve. Ayun ba? Hindi ko po alam yan. So we have Hindi ko po alam. ICSAT is equals to VCC, Kahit lang po. VCC minus VCE SAT all over RC. So we have 12 volts minus 0.2 Lunas. all over 180 ohm. So yung IC natin, so IC SAT is equivalent to 65.56 milliampere. So solve for IB, again KPL tayo dito. So we have BBB minus BBE all over RB. So BBB is 1.5 volts minus 0.7 Ito volts. natin ang ilaw. Sabi? Check mo to. Sabi? Patay natin ang ilaw? Ikaw hindi gagamit. Ikaw visible pa rin. Ayun pa tayo. Pag ano? May makikita pa rin daw po tayo. Or nakikita pa rin tayo sa labas. Paano kaya tayo may... 5 volt over RB 6.8 kilos. So yung IB natin will be, so ito na 117.65 microampere. Okay, so to solve for IC, the IC is equals to beta DC IB. So ang beta natin is 125 multiplied by IB is 117.65 microampere. So yung magiging sagot natin dito will be 14.71 milliampere. So this is IC. Okay? So to compare, so obviously mas malaki yung IC SAT natin compare sa IC. Therefore, so transistor is not saturated or not in saturation. Okay? So ayan. Okay, so moving forward, saglit lang nga, ako iinom lang. Ano yan? Hindi ko na gusto ng ganyan. Huwag na kayo sa dito. State space. Wala pa ako dyan. Translational pangalan. Makakalito. Translational pangalan dyan.
Wala na comment. Kailangan ng official schedule ba dapat? Okay, so let's resume. Yan, laki, lumabas na. Pagkatapos mo ng ano ka ba? Nag-electromechanical ka pa? Tapos na siya. Pagkatapos mo nun, nasunod mo yun na? Ano na po? State space. Sa example lang, ito makaabot. Mm. Okay, so so now we will be discussing BJT as an amplifier and kasunod nito BJT as a switch. So bago ang lahat, so i-discuss muna natin itong mga kung paano ginagamit yung mga variable ng ng pagre-represent ng current sa ng voltages sa DC at saka sa AC. So both AC and DC, so gumagamit siya ng italic capital letters. So voltage and I for currents, capital I, and voltages is Wala, nasa gym. yung B. Wala pa ang Okay. mga ani. So these rules apply to RMS, average, peak, and peak-to-peak values. So sabi dito, AC current and voltage values are always RMS unless stated otherwise. So yung pagka nakakita tayo ng nominal value ng mga voltages and currents, so nakalagay lamang is 12, kunyari 12 volts, 20 volts. So yun daw ay RMS, So pero pag tayo nakakita ito sinasabi dito, average peak, kasi ang average, di ba, ang nakalagay dyan V average. Ito naman BP kay BP, yung letter P na. So nakalagay naman. Pero pagka walang mga nakalagay na ganun, always iisipin natin na iyon ay RMS. Parang yun yung default. Okay. Okay, so sa DC quantities, so yung ating ito kasi more on the subscript, the subscript. Okay? Ito yung niya. Sa DC, capital letter yung ating subscript. So katulad niyan, makikita natin. So lahat capital letter yung ating mga subscript. And then for AC, so ito small letter yung ating ginagamit to represent yung ating mga AC component. So yan ay importante na hindi tayo malito diyan kasi pagka tayo ay nag-a-analyze ng circuit, magkaiba yung analysis natin pagka AC, magkaiba pagka DC. Though na pwede sila magkasama sa isang circuit. So sa the BJT the rule is different for internal transistor resistance. Kasi ang transistor resistance is represented or denoted by small letter R, then prime, then subscript niya ay E. Okay, so ito yung internal resistance ng transistor natin. For the external circuit, so capital letter yung representation ng external resistance, so ito capital R, so saan lang sila nakaiba sa subscript. Okay, so ayan, yan lang yung dapat natin tandaan. Saan pa natin ito? Sama ng ilong ko. Yan po. Ang sakit ang tiyan ko. Hindi, sakit na yung parang nasingawan, parang gano'n. Kapag. Hindi. Okay, so ito yung ating circuit. So tingnan muna natin yung ating circuit.
So, kung mapapansin natin, unang mapapansin natin is itong part na to, ano? So, nagkameron siya ng V sub S. Ano? So, small letter S. So, that signifies this is an AC quantity. Ano? And then, ito pa, meron tayong R sub E. Ito yung internal resistance ng transistor. Okay, so meron, so ito, so BB, voltage ng ating base, ano, and ito, so we have VC, so yan yung masusukat natin na voltage diyan sa kalugar na yan. Okay, so meron tayong input na ito, and then ito yung expected output natin. So since ang ano natin, ang topic natin is voltage amplification, ano, so mapapansin natin yung ating input is mababa lang yung pinaka-input voltage niya, pero yung output ano bigla siyang lumaki. Okay? So ayan. So ito guys, itong part na to ano, hindi siya voltage source ha. So signal siya. Signal ng na gusto nating i-amplify. Okay, so parang katulad lamang siya ng boses natin na pagka umimik tayo sa isang mic, ano, so pag umimik tayo sa mic, ayun yung kasing way para pumasok siya doon sa circuit, ano. So ito na yung ating boses, ano. So papasok siya dito sa part na to. So yan. Okay? So pero tatandaan natin na yung AC is different from DC. So hindi natin pwedeng gamitin yung mga DC components diyan, ano? So kung gagamitin lang natin, hindi natin pwedeng gamitin yung DC components for AC analysis. Okay? So mga AC AC components lamang. Okay? Or AC parameter. Okay, sabi dito, this internal AC emitter resistance, so ito na nga siya, AC internal resistance is designated R'(E) in figure shown and appears in series with RB. So naka-series daw siya dito sa RB. Okay? So the AC base voltage is, so ayan. So para daw makuha natin yung base voltage niya, okay? So we use this formula IE times R'(E). So pinag-multiply lamang natin. So parang nag-ano lang tayo, ohms lang tayo dito. Okay? So, itong mga parameter guys na ito na kukunin natin ay gagamitin lang natin siya para ma-derive yung formula ng voltage gain natin. Okay? So, and then yung VC daw, so AC collector voltage, VC, is equals to ICRC. So, ito. So, dito pinakita kung paano ito makukuha itong dalawang ito. So, using this formula, so ICRC lamang. Okay? And then, so dito, since IC is approximately equal to IE, ano, so yung IC natin dito, so basically yung IC natin dito, approximately daw equal sa IE, and ganun na lang lagi yung ating magiging analysis dito sa, ano, dito sa transistor, ano. Okay. So, IC is approximately equals to IE. Ano, therefore, nire-write lamang ito. So, we can also rewrite VC is equals to IERC. So, ibig sabihin, meron tayong formula na to, and also we have this kind of formula. Okay? So, moving forward. Ngayon kasi, ang goal kasi nga natin is to amplify the signal. And to amplify the signal, meron tayong tinatawag na voltage gain. Okay? So, yung voltage gain is defined as the ratio of the output voltage to the input voltage, or the ratio of the VC to the VB is the AC voltage gain. Okay, so basically, pag ito yung magdidikta kung gaano kalakas yung mai-improve natin sa ating input signal. Ano? So, bakit BC at saka BB? Kasi yung input natin is in-input natin siya sa base, kaya BB siya, yung pinaka-input, and then yung pinaka-output guys natin, dito natin makukuha. So, B out. Okay?
sa pinaka collector natin. Okay? So, ayan. So, kaya nagkameron tayo ng VC over BB. So, output over input. Okay. Now, using the formula that we had dito. So, itong dalawang ito, we substitute in this formula. So, sinubstitute lang natin. So, eto na, sinubstitute lang natin. And then, we all know na itong IE natin can be cancelled. That's why, ang matitira lamang is yung RC over R prime E. Okay, so matitira na lamang itong RC R prime E. So, ibig sabihin, if hindi agad given itong formulang ito, pwede nating tingnan if itong dalawang ito is given to solve for the voltage gain. Ano? So, ayan. Okay. So, yan yung dalawang importanteng formula. Okay. So, example. So, determine the voltage gain and the AC output voltage if R prime E is equals to 50. So, meron daw tayong R prime E. Syempre, meron tayong RC. Automatic, masosolve natin yung voltage gain. Pero may isa pa. Meron pang tinatanong. So, yung AC output voltage. So, una, gamitin natin yung formula ng AV, which is RC over R prime E. Okay, so yung RC natin is 1 kilo ohm all over R prime E is, so we have 50. So yung voltage gain natin will be, this is 20. Okay, now, meron na tayong voltage gain. So again, we use the next formula. So AV is equals to VC over BB. Okay? So, pero ang kailangan natin ay ito, itong BC. So, VC is equals to AV times BB. So, yung AV natin is 20 multiplied by, ito yung ating BB. So, times 100 millivolt. Okay? So, basically, ang magiging sagot natin dito is VC is equals to 2 volts. Okay? So, ibig sabihin, ang baga, kung ito yung ating formula, ay itong ating input signal, this is 100 millivolt, ano? So, after amplification, so, ito na ngayon ng ating ano. Ayan. So, ito na yung 2 volts. Okay? So, na-amplify ng sobrang laki yung ating input signal. Okay? So, ganun gumagana yung ating amplifier. Okay? So, ayun. Please, hindi na ako nag-include ng example dito ha. Ito naman madali lamang. So, output over input lamang talaga. May lang tatandaan ninyo. Okay? So, ayun na. Yun na yung amplifier. So, somehow, nakita nyo kung paano tayo nag-amplify ng signal. Okay. So, dito, BJT as a switch. Ano? So, pasimplihin na lang natin yung discussion natin ito. So, pagka yung ano natin, yung transistor natin is wala siyang current, ano, so hindi gagana itong transistor natin. So, ibig sabihin yung transistor natin will act like an open circuit, ano. So, ayan, ganyan yung parang magiging itsura ng ating transistor. Okay, so para siyang open switch. And pag wala tayong supply, ibig sabihin in cut off ang ating yung operation ng ating transistor. Okay? And then pagka pagka siya ay kasi 'di ba dalawa lang naman ang magiging
condition ng ating switch is either on or off. So, ayan. So, kung ito naman ay naka-on, so ibig sabihin dapat shorted siya, so saturated naman siya. So, ibig sabihin, basta nagkameron siya ng current or nagkameron tayo ng supply, ano, so, ng IC, so, magko-close yung ating transistor or gagana yung ating transistor. Ano? Pero syempre, dapat may supply yung ating pinaka-base. Okay? So, ganun lang gumagana yung ano. So, basically, pagka sa mga switching system or switching circuit, so ito yung nagiging purpose or ito yung nagiging configuration ng ating transistor. Okay? So, yan lang yung pinaka sa switch. Okay, so conditions in cutoff. As mentioned before, a transistor is in the cutoff region when the BE junction is not forward bias. So, okay, so ano na naman natin yung kanina. So, neglecting leakage current. All the currents are zero in VC. So, ito na, okay na din naman to. So, ito parang sa recall or summary of the conditions ano sa cutoff and saturation. As you have learned, when the BE junction is forward biased and there is enough base current to produce a maximum collector current, the transistor is saturated. So, yan, given na rin yan kanina. So, IC SAT, so ito. So, IC SAT is equals to VCC minus VCE SAT over RC. So, ginamit na din natin to. So, okay na rin yan. So, ito lang, ano. So, since VCE SAT is very small compared to VCC, it can usually be neglected. And the minimum value of base current needed to produce saturation is, ito na, meron tayong bagong formula, ano. IB min is equals to IC SAT over beta DC. So, saan to galing? So, galing lang din to sa IC is equals to beta DC times IB. So, dito lang din galing siya. Okay? So, naging ganyan lamang. Okay? So, ayan. So, normally, IB should be significantly greater than IB minimum to ensure that the transistor is in saturated. So, ayan. So, parang ano lang din naman to. So, parang may minimum at saka may maximum. Okay, so yung IB kasi laging nominal value. So, example. So, for the transistor circuit in figure shown, what is VCE when Vin is equals to 0 volts? So, kung 0 yung ating Vin, kung 0 to, ano? So, ibig sabihin, yung IB natin will be 0. So, kung IB natin is 0, so ibig sabihin, yung ating transistor is in cut-off. So, cut-off siya. Pagka cut-off siya, ano? Wala tayong, ano, dapat tandaan natin, pagka cut-off tayo, meron automatic VCE is equals to VCC. So, dapat tandaan na natin yan. Pero kung hindi naman natatandaan, so IB, kung IB ay 0, wala tayong IC, therefore, yun, babalik pa rin tayo dito. VCC is equals to VCC. Okay, so ibig sabihin ang sagot dito is 10 volts, ano? So, VCE is equals to 10 volts. So, hindi na kailangan solving pa. Okay. So, next, what minimum value of IB is required to saturate this transistor if beta DC is 200, like BCE SAT. So, paano ang gagawin doon? So, meron naman tayo kaninang formula ng IB minimum. So, ito kasi minimum value of IB. So, IB minimum is equals to, ano ba yun? IC SAT over beta DC. Okay?
So, yan yung formula natin. Pero, wala tayong IC-SAT. So, kailangan natin muna solvein yung IC-SAT. Pero neglect daw yung BCE-SAT. So, IC-SAT is equals to BCE minus BC-SAT dapat to. Pero, dahil neglect daw, so, this is 0. Huwag na natin isama. So, all over RC. So, BCC is 10 volts. All over RC is 1 kilo. Therefore, yung ating IC-SAT is equivalent to 10 milliampere. So, ito ang IC-SAT natin. Ngayon, pwede na natin gamitin ito. Substitute natin dito sa formula. So, IB minimum is equals to IC-SAT. So, this is 10 milliampere all over beta DC. Beta DC is 200. So, therefore, IB minimum is equals to 50 microampere. Okay? So, ayan. And then letter C. So, letter C, calculate the maximum value of RB that will put the transistor in saturation, assuming BDC is equals to 200 when Vin is equals to 5 volts. Okay? Kailan tayo magkakameron ng maximum RB? Okay? So, yun agad yung tatanungin natin. So, pag minimum ang IB. So, laging tatandaan, magkabaligtad yung dalawang yun. Pagka maximum yung RB, minimum yung IB. Pag maximum yung IB, minimum yung RB. Tama ba? So, eto, kung i-apply natin siya dyan, so this is IB min. So, IB min. Therefore, this is RB max. Okay? So, kung magkikBL tayo dito, so Vin is 5 volts minus IB, RB max, tapos 50 microampere, that's 50 microampere minus 0.7 volts is equals to 0. So, RB max is equivalent to 86. Tinatanong kung nagpa-edit ka ba ng Hindi pa. Hindi ko siya ma-edit kasi pinapa-edit ako. Hindi naman talaga siya may edit. Ang mag-edit dapat na naging sa So, 86. Hindi mo para lang din sa Hindi mga-accomplishments na sulatan na naman. Hindi, yung sa termo. So, RB max is equals to 86 kilo. Kasi ang system kasi natin. So, ayun. So, do you have question? Edit PDF ang gagawin ko. Edit PDF. Pero bago mag-edit PDF, dapat na-edit nila, di ba? Nalagyan na ba nila ako? Yung akin wala. Sinabi ko kasi, Hello? hindi pa yun. Tinignan ko kasi. Sabihin ko. Ano nilagay yung araw? Andiyan ba kayo? Hindi nga, yung app. O nandiyan pa ako? Sir, wala pa naman. Ano ba ako? Wala naman po, sir. Hello? May tanong ba? Naubos na pala. Wala pa naman May naubos na nakikinig. 27 na. Ito ako ba present? Para to. Hindi ko pa malalaman. Okay. So, ayan. Dahil wala kayong tanong, ako magtatanong. Solve nyo to, ha? Hello. Mag-paper. Difference pala ako.
Ito ba yun? Wait, tingnan mo, ito nga yung aking pagkagawa. Ito nga. Pero po ito. Using this May maghahanap sana. oh, ayan. Solve. Again, pagka may may sagot na, paki-comment.
ano nyo, i-microampere nyo. Pagkaganyan yung mga sagot. Pagka nakita nyo 0.0, 0.08 or 0.012 gayan. Pagka masyadong mababa, Dali lang yan. yung Gawa na kayo, mga decimal, Basta dalhin nyo sa ano, variable dalhin nyo sa is micro. variable na nag-store ng energy. Kasi itong may Ay, nakamute pala ako. itong high voltage. Ano ba yan? So, ito yung ito yung solution, guys. So, nagawa ko na. Kala ko kanina ay naimik ako, ano. So, ito na yung pinaka-solution niya, katulad lamang din ng kanina.
Okay, so tama naman yung mga sagot ng mga nag-participate. Thank you sa mga nag-participate. Okay, so meron bang clarification? May gustong itanong? Derivative ng statement to. Pwede mo naman gawin na lang dyan is BC ng IL. Uy, yan ba kayo? Ilalagay niyo na lang. Hindi naman siya totally kailangan mong ilagay na. Wala pa naman po, sir. Pwede yan. Ay siya, kung wala nang tanong, we end this lesson. Ito ay So, see you tomorrow. pwede yan maging BC but ayan. Na totally kailangan mo talagang sunod. Thank you po, sir. Ayun, madaming pag end of lesson na. Wait lang, BL, ay, sorry. Sige, sige. Ito ay BL to yan. Apo.